Ang pelikula ay nagsisimula sa imahe ni Lee Gok-cheol, isang binata mula sa isang makapangyarihang pamilya. Ngunit may dalang kapansanan sa kanyang mga mata na hindi makakita. Gayunpaman, hindi kinuha ng langit ang lahat kay Day. Bilang kabayaran, nagtataglay siya ng mga tainga na napakatalas, bawat bulungan ng mga kasambahay, bawat maliit na pakana, o mga madilim na balak sa loob ng marangyang mansyong ito ay naririnig niya ng malinaw. Ang kanyang katangiang ito ang nagpabunga ng pagdududa sa lahat. Nang matuklasan niyang sinadya ng isang katulong na maghain ng natirang pagkain o may balak magnakaw, agad siyang nagmalaki, itinapon ang lamesa ng pagkain at hindi nagdalawang isip na tanggalin sila sa... Ang kilos na iyon ay nagdulot ng labis na inis kay Dong Man-oke, ang kanyang tagapag-alaga. Sa hapagkainan, sinisi siya nito dahil paulit-ulit niyang sinisante ang mga kasambahay ng wala. Ngunit para kay Lee Gok-cheol, ang tiwala ay isang bagay na luho. Kinabukasan, agad niyang binigyan ng babala ang abogadong si Onam na maging lubos na ilang buwan na lang ay sasapit na siya sa edad ng pagkakaroon ng karap at opisyal na magmamana ng buong yaman ng kanyang mga magulang. Na nangangahulugan din na ang panganib ay nag-aabang. Bawat araw, natatakot siya kay Man-oke na madaling kumontrol sa lahat ng ari-arian matapos ang misteryosong pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sa mansyon ni Lee Gok-cheol, isang dalagang nagangalang Ha Jung-eun ang dumating at ipinakilala ang sarili bilang bagong katulong. Nakilala ni Lee Gok-cheol ang boses niya mula sa isang kamakailang pagtatalo sa isang shopping mall. Nang tanungin niya kung nagkita na ba sila noon, umamin siya ng tapat dahil natakot siyang mawala ng trabaho. Noong una, naisip ni Lee Gok-cheol na magiging mabuting katulong si Ha Jung-eun, ngunit kalaunan narinig niya nang hindi sinasadya si Man-oke na inutusan siyang bantay na nagpagalit sa kanya at agad na sinisante si Ha Jung-eun. Sa sandaling iyon, nagpakita ng pagkalito at inis si Ha Jung-eun, sinabing nakakalungkot ang buhay ni Lee Gok-cheol. Hindi dahil hindi siya makakita, kundi dahil sa kanyang masamang ugali sa iba. Nang umalis si Ha Jung-eun, galit na galit si Lee Gok-cheol hanggang sa itinapon niya ang mesa ng kape. Dahil wala pang sinuman ang nangahas na pumuna sa kanya ng kinabukasan, nakatanggap si Lee Gok-cheol ng tawag mula sa sekretarya ng kumpanya na si Oke Chart na nagsabing ibinebenta ni Man-oke ang ospital ng pamilya. Agad dinawagan ni Lee Gok-cheol si Jung-eun upang pag-usapan ang bagay. Ngunit nang makabalik si Jung-eun sa bahay, pumihit siya kay Man-oke at ikinulong si Lee Gok-cheol upang pigilan siyang makialam sa pagbebenta ng ospital. Gayunpaman, hindi sumuko si Lee Gok-cheol. Gumamit siya ng gunting upang gumawa ng lubid mula sa kanyang paa at naghanap ng paraan. Sa pamamagitan ng bintana, nakalabas siya sa kalsada na may pag-asang makakasakay ng sasakyan, ngunit walang na nagdulot ng labis na pagkabigo. Sa sandaling iyon, dumaan si Ha Jung-eun sa kanyang motorsiklo. Huminto siya at sinabi kay Lee Gok-cheol na walang magpapahinto ng sasakyan. Nang makita si Ha Jung-eun, nainis si Lee Gok-cheol at sinabihan siyang umalis. Lumakad siya sa gitna ng kalsada at muntik ng masagasa. Bumalik si Ha Jung-eun upang tulungan siya at hinintay siya patungo ng kumpanya ng pamilya sa kanyang motorsiklo. Dahil ito ang unang beses niyang sumakay ng motorsiklo, mahigpit na yumakap si Lee Gok-cheol kay Ha Jung-eun. Samantala, habang pinipirmahan ni Man-oke ang kontrata ng pagbebenta ng ospital, bigla sumugod sina Lee Gok-cheol at Ha Jung-eun sa silid. Sumigaw siya na hindi wasto ang kontrata ng pagbebenta ng ospital dahil hindi siya pumayag. Labis na nagalit si Man-oke at dahil sa kaguluhang ito, kinansela ng bumibili ang transaksyon at umalis. Pagkatapos, hinarap ni Lee Gok-cheol si Man-oke, tinanong kung ipapasa pa rin ba niya ang sisi sa kanya. Sinabi niya na narinig niya ang pangalan ni Man-oke mula sa kanyang ina bago ito namatay, na nagpagulo kay Man-oke at nagtanong kung bakit siya pinaghihinalaan, na siya ang may kagagawa ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Patuloy na nag-isip si Man-oke tungkol sa akusasyon ni Lee Gok-cheol nang dalhin ng kanyang pribadong sekretaryo. Isang matalino at magandang dalaga na nagdala ng nakakagulat na balita na ang kanyang asawa, si Bae In-se, ang tunay na may kagagawa ng pagkamatay ng mga magulang ni Lee Gok-cheol. Nabigla sa katotohanan ito, nagmadali si Man-oke sa opisina ni In-se. At hindi sinasadyang narinig ang tawag sa telepono tungkol sa pagtulak ni In-se ni Lee Gok-cheol sa bangin. Hindi makapaniwala si Man-oke sa ginawa ng kanyang asawa, kaya nagbanta siyang muling bubuksan ang investigasyon sa aksidente. Gayunpaman, ibinunyag ni In-se na alam niya rin ang mga kahina-hinalang gawain ni Man-oke. Tulad ng pagkakasuhulan ng doktor upang pekin ang resulta ng pagsusuri kay Lee Gok-cheol upang hindi magamot ang kanyang pagkabulag. Pagkatapos, nagsimulang maghinala si Man-oke sa kanyang asawa at hiniling kay Chim na subaybayan siya. Nais niyang magkaroon ng ebidensya ng pakikipagkita ni In-se, si Kwang Ji-soo, na dating matalik na kaibigan ni Man-oke. Nang makahanap ng ebidensya si Chim, hinarap ni Man-oke si In-se at Ji-soo sa galit. Halos tumawag pa siya sa pulis, ngunit pinigilan siya ni Ji-soo at sa gitna ng gulo. Nahulog si Man-oke mula sa hagdan at hindi na nakaligtas. Nabigla si In-se sa pangyayari at nagdesisyong itago ang bangkay ng kanyang asawa sa trunk ng sasakyan. Nakipag-ugnayan siya sa isang mamamatay tao na nagngangalang Goju na may mahabang kasaysayan ng krimen. Hiniling ni In-se kay Goju na tawagan si Lee Gok-cheol at akitin siya sa pathology room ng ospital, na may balak na isisi kay Lee Gok-cheol ang pagkamatay ng kanyang asawa. Nang malaman ni Lee Gok-cheol na hawak ni Goju ang impormasyon tungkol sa pumatay sa kanyang mga magulang, nagmadali siyang pumunta sa pathology room kasama si Ha Jung. Nang makarating sila, nagpapakalat si Goju ng isang virus at ikinulong sina Lee Gok-cheol at Ha Jung-eun. Sa loob ng laboratorio, sinubukang hanapin ni Lee Gok-cheol ang bakuna para sa virus, ngunit isang dosis, balak niyang iturok ito kay Ha Jung-eun, ngunit kinuha ni Ha Jung-eun ang bakuna, sa halip na sa kanya. Pagkatapos, nagising si Lee Gok-cheol sa ospital at nakita si In-se na naghihintay. Sa halip na magmalasakit, inakusahan ni In-se si Lee Gok-cheol na siya ang umupa ng mamamatay tao kay Man-oke, na nagdulot ng kanyang hindi niya alam na kasama niya si Goju sa parehong kulungan. Isang beses, narinig ni Lee Gok-cheol ang balak na saktan siya, ngunit nakaligtas siya. Pagkatapos, isang bilanggo na nagngangalang Park Hazor, na madalas ginugulo ni Goju. Binigyan siya ng babala na sina Goju at iba pa ay nagpaplano na saktan siya. Nakipagtulungan sina Lee Gok-cheol at Suan upang bitag si Goju. Ayon sa payo ni Suan, pumunta si Lee Gok-cheol sa banyo kung nasaan si Goju, at nagkunwaring atakehin siya ni Goju. Kasabay nito, tinawagan ni Suan ang mga gwardiya at inakusahan si Goju na nagdulot ng paggamit ng sedative kay Goju dahil akala ng lahat. Sinusubukan niyang saktan si Lee Gok-cheol. Pagkagising ni Goju, natakot siya nang harapin si Lee Gok-cheol. Lumala ang kanyang kondisyon nang maghinala siyang nahawaan siya ng virus. Mula sa laboratorio noon, humingi si Goju ng tulong kay Lee Gok-cheol dahil siya lang ang nakatanggap ng bakuna laban sa virus nang marinig ang panawagan.
Sumang-ayon si Lee Gokcheol na tumulong ngunit naglagay ng kondisyon na kailangang Sino ang nag-utos na bitag si Lee Gokcheol? Sa puntong ito, nalaman na ni Lee Gokcheol na ang kanyang tiyuhin ang nasa likod ng buong plano ng pagpatay. Balak niyang humingi ng tulong kay Park, ang piskal na humahawak ng kanyang kaso. Kapag nakalabas siya sa kulungan at makakapunta sa ospital, naniniwala siyang muling imbestigahan ni Park ang buong pangyayari, ngunit biglang sinuhulan ni Inse si Park. At hiniling na dalhin si Lee Gokcheol sa ospital ng mga may sakit. Bago pa man, narinig na ni Lee Gokcheol ang plano nila ng palihim. At lalong nag-alala sa kung ano ang mangyayari sa kanya. Isang gabi, dumating si Chijam sa ospital upang tulungan si Lee Gokcheol na makatakas. Sumakay sila sa sasakyan, ngunit nagsimulang habulin. Siniyasat ng driver si Lee Gokcheol na bumaba ng sasakyan at sinubukan niyang ngunit natuklasan siya ni Inse at nagpanggap bilang driver ng taxi upang dalhin si Lee Gokcheol. Kaagad pagkatapos, tinawagan siya ni Chijam upang balaan na nasa sasakyan siya ni Inse. Sinundan niya sila at pinilit na huminto sa tulay. Sinubukan ni Lee Gokcheol na makatakas at nang maipit siya sa gilid ng tumalan siya sa ilog sa halip na hayaang mahuli siya ng kanyang tiyo. Sumumpa siyang babalik at gaganti kay Inse. Kinaumagahan, nagising si Lee Gokcheol sa gitna ng tambak ng basura at mula noon ay namuhay, walang tirahan. Pagkatapos ng maraming taon, nagkataong nakilala niya ang isang babae sa istasyon ng subway. At napagtanto na si Chijam iyon, ngunit itinanggi ito ng babae at umali. Pagkatapos, habang kumakanta siya sa kalye, sinabi sa kanya ng ilang batang lansangan na ang kanyang bahay na gawa sa karton ay sinira ng mga goons. Nagmadali si Lee Gokcheol pabalik at napigilan ang mga goons. Nakunin ang perang naipon niya para sa operasyon sa mata. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at tumakas ang mga goons. Biglang dumating si Chijam at iminungkahi kay Lee Gokcheol na tulungan siyang gumawa ng bakuna laban sa virus. Dahil siya lang ang nakatanggap ng bakunang iyon. Bilang kapalit, nangako siyang bibigyan siya ng bagong pagkakakilanlan at ipadadala siya sa Amerika. Nangako rin siyang tutulungan siyang makaganti kay Inse sa pamamagitan ng pagbabayad ng operasyon sa mata at plastic surgery niya. Pagkatapos ng mga operasyon, pinalitan ni Lee Gokcheol ang pangalan niya ng kangkis at pumunta sa Amerika upang Samantala, si Wang Jin-un, asawa ni Inse, ay naging senador ng Kongreso at si Inse mismo ay naging pinuno ng legal department ng Jota Corporation. Sa panahong iyon, hindi nasiyahan si Inse sa kanyang posisyon kaya nagsimula siyang maghanap kay Do Alu, ang anak sa labas ni Du Trong. At lihim na ginabayan ang batang lalaki na ito na may balak gamitin siya bilang paon laban kay Trong. Samantala, si Ha Jung Eun, na ngayon ay gumagamit ng pangalang Osuzyon, ay sinubukang mag-apply ng trabaho sa Jota Corporation. Kasabay nito, si Hin kasama si Chim ay nag-apply rin para sa parehong posisyon. At nagkataong nakilala si Suzyon. Nang marinig ni Kang Kistan ang boses niya, naisip niyang si Jung Eun iyon. Ngunit nagkamali siya dahil pinalitan na niya ang Hindi nagtagal, tinawag din siya ng kaibigan ni Suzyon na si Guno sa bagong pangalan, na lalong nagdagdag sa kalituhan. Pagkatapos, sumali ang tatlo sa written exam. Nahihirapan si Suzyon sa mga tanong habang madaling sinagot ni Guno ang lahat, dahil binigyan siya ni Inse ng mga tanong ng maaga. Samantala, si Kistan, sa kanyang kakayahan, ay mahusay ding nakagawa ng sa huli, pumasa ang tatlo sa pagsusulit at umabante sa susunod na round, na nangangailangan ng pamumuhay ng magkasama sa dormitoryo, bago malaman kung sino ang tatanggapin sa Jota Corporation. Nang matatag na ang lahat sa dormitoryo, si Tawang, ang team leader na namamahala sa recruitment, nag-anunsyo na mahigit kalahati ng mga aplikante ay matatanggap. Sa mga bumati sa kanila sa pamamagitan ng video call, nangako ng malaking cash prize. Para sa nangunguna, sa kabilang banda, nang makatanggap ng payo si Kistan mula kay Chijam, na dapat siyang sumali sa sales department upang madaling maisagawa ang plano nang i-anunsyo ang ranking, palaging nangunguna si Guno dahil sa impormasyon mula kay Inse. Sinundan siya ni Kistan sa pangalawang pwesto habang si Suzyon ang nasa pinakababa. Hindi pinalampas ni Guno ang pagkakataong tawanan si Suzyon sa kanyang mababang ranggo. Bukod sa akademiko, kasama rin sa proseso ng recruitment ng Jota Corporation ang military at pagsusuri sa pisikal. Magkatulad ang pisikal na kakayahan ni Kistan at Guno. Habang nahihirapan si Suzyon sa larangang ito, napansin ni Inse na maaaring maging banta si Kistan kay Guno. Kaya sinubukan niyang alisin siya sa pamamagitan ng mga tusong para. Isang araw, natagpuan ni Kistan ang isang ballpen na may nakatagong kamera sa loob. Sa sandaling iyon, dumating si Inse para mag-inspeksyon at nahuli si Kistan na may recorder. Nahumantong sa isang interogasyon, ngunit nanatiling kalmado si Kistan dahil sinusuportahan siya ng asawa ni Trong na si Gon. Dahil kay Gon, hindi natanggal si Kistan. Sa proseso ng pagsasanay, naramdaman ni Suzyon ang labis na pagod sa mga pisikal na gawain at nagkaroon ng nosebleed. Pagkatapos, kailangan nilang bumuo ng mga cooking team upang ipakita ang kakayahan sa. Agad sumali si Kistan sa team ni Army habang naiwan si Suzyon mag-isa. Hiniling ng organizers na sumali ang ilang tao, kasama si Guno, sa team ni Suzyon. Sa cooking competition, nagpa siya ang team ni Suzyon na gawin ang paboritong pagkain ng asawa. Sa kabilang banda, nabigo ang team ni Kistan dahil hindi marunong magluto si E at napakasama ng kanilang pagkain. Samantala, natuwa si Guno nang mapahanga ng kanilang pagkain ang mga hurado. Sa ibang pagkakataon, lihim na nakipagkita si Guno kay Inse na gustong bigyan siya ng sagot para sa susunod na pagsusunod. Ngunit iginiit ni Guno na makipagkumpetensya batay sa sariling kakayahan. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Inse na panatilihin ang nangunguna kung nais niyang ituring na pinakamahusay na kandidato sa recruitment. Sa huli, tinanggap ni Guno ang mga sagot at nanatili sa unahan sa susunod na pagsusulit. Samantala, umangat si Suzyon ng 10 ranggo na nagpasaya sa kanya. Nagsimulang maghinala si Kistan sa mataas na ranggo ni Guno dahil parang hindi siya nagsisikap, tulad ng ibang kasama sa dormitoryo. Pagkatapos, nagsimula ang martial arts training at madaling nanalo si Guno sa kanyang laban dahil bahagyang naakit ang kanyang babaeng kalaban sa kanyang itsura. Gayunpaman, nang lumaban sina Kistan at Suzyon, mukhang pantay sila at nagpatuloy sa pag-atake sa isa't isa. Pagkatapos ng training, bumalik ang lahat sa dormitoryo. Hindi sinasadyang narinig ni Kistan ang tawag sa telepono. Kinausap niya si Inse at nag-ayos ng pagkikita sa isang cafe. Nabigla si Kistan nang marinig ang boses ni Inse, kaya nagpasya siyang sundan si Guno. Sa cafe, binigyan ni Inse si Guno ng impormasyon tungkol sa darating na recruitment exam, kung saan kailangang magplano ang mga kandidato sa isang patente split. Sa Jota Corporation, hindi nila alam na nakikinig si Kistan sa kanilang usapan.
Lumipas ang oras at inihayag ang resulta ng written exam. Si Guno ang nanguna sa ranggo at habang si Inse ay mag-aanunsyo ng opisyal na resulta. Biglang sinabi na ang huling resulta ay kailangang maghintay hanggang matapos ang kasalukuyang patent dispute. Ginawa ito ni Tawang dahil sinabi sa kanya ni Kistan kahapon tungkol sa palaging pagtulong ni Ince kay Guno sa mga pagsusulit. Nainis si Tawang dahil kahit 25 taon na siyang nagtatrabaho, hindi pa rin siya na-promote. Samantalang bagong dating lang si Ince sa kumpanya. Sa gabi, natuklasan ni Suzyon ang isang mahalagang tao sa kaso sa pamamagitan ng isang video. Pagkatapos, pumunta siya sa himpilan ng pulis upang iulat ang kanyang natuklat. Napagtanto rin ni Kistan at Guno ang parehong tao na natagpuan ni Suzyon. Gayunpaman, nang suriin nila ang lalaki sa video, hindi siya makilala ng pulis dahil nagbago na ang kanyang hitsura at nasira ang kanyang mga finger. Gayunpaman, napansin ni Kistan na ang boses ay katulad ng lalaki sa video. Sa paglilitis ng patent dispute mukhang hindi epektibo ang diskarte ni Guno. Bago matapos ang paglilitis, naglabas si Kistan ng mahalagang testigo. Ngunit, sinabi ng abogado ng kalaban na hindi wasto ang testigo. Sinubukan ni Kistan na pag-aralan ang mga ebidensyang natagpuan niya sa usapan. Pagkatapos, hiniling ni Kistan kay Ince na tawagan ang numero mula sa usapan at biglang tumunog ang cellphone ng abogado ng kalaban. Napagtibay nito na nandaya ang abogado sa paglilitis at nanalo ang Jota Corporation. Kinilala ang ambag ni Kistan at nakilala pa niya ang siya. Kinaumagahan, tinipon ni Tawang ang lahat ng aplikante at ibinunyag na ang Jota Corporation ay nahaharap sa bagong problema tungkol sa paggawa ng peking gamot na naiulat na sa media. Dahil dito, patuloy na bumagsak ang presyo ng stocks ng Jota Corporation at mga subsid. Bago pa man, galit na galit si Trong nang marinig ang balitang ito at halos atakihin sa puso. Sinabi ni Ince kay Trong na natagpuan na nila ang pangunahing suspect na si Michael Trong. Pagkatapos, inutusan ni Trong si Ince na makipag-ugnayan kay Tawang at humingi ng tulong sa mga aplikante. Sa meeting room, binigyan ang mga aplikante ng gawaing ng isa zero impormasyon tungkol sa lokasyon ng planta ng peking gamot mula kay Mike. Makikilahok sa isang salusalo sa konsulado ng China. Hinati ni Tawang ang grupo sa 4 na team at hiniling kina Suzyon at F na magpanggap bilang mga bisita sa sal. Sa kasamaang palad, medyo luma ang damit ni Suzyon kaya mabilis siyang tinulungan ni Kistan na maging mas kaakit-akit. Pagkatapos, itinuro ni Tawang kina Suzyon at na kung paano tuparin ang misyon. Habang sumasayaw kasama si Michael. Sa lahat ng paghahanda na natapos, kabilang ang pagdadala ng listening device. Sinubukan ni A na lapitan si Michael para sumayaw. Sa kasamaang palad, nang balak niyang ikabit ang listening device sa damit ni Michael. Nakatanggap si Michael ng tawag at kailangang umalis. Mula sa malayo, sinusubaybayan ni Tawang ang sitwasyon, umaasang matatapos ni Suzyon ang misyon. Sa salo-salo, naakit si Michael kay Suzyon kaya sinimulan niya itong lapitan, at dinala siya sa kanyang hotel room. Tumanggap si Suzyon ng imbitasyon upang matapos ang misyon, at ikinabit ang listening device sa damit ni Michael. Sinadya ni Suzyon na matapon ang inumin ni Michael nang subukan siyang hawakan ito, upang magkaroon ng pagkakataon si Michael na magpalit. Samantala, nag-alala si Kistan at Guno nang hindi lumabas si Suzyon sa hotel room. Pagkatapos ng 30 minuto, nagpasya silang tingnan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang Gayunpaman, nang makapasok sila sa kwarto, agad silang pinapaalis ni Suzyon. At mabilis na pinalitan ang tie clip ni Michael ng listening device. Nag-iwan siya ng note bago lumabas si Michael sa banyo, kinabukasan sa meeting. Inatasan ni Angel ang team ni Suzyon na tapusin ang misyon, habang ang iba ay bumalik sa Korea. Hindi nagtagal, muling kinontak si Suzyon ni Michael. At sumali si Kistan at Guno sa team upang subaybayan siya. Nagselos sila nang makita ang pagiging malapit ni Suzyon at Michael. At patuloy na nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan. Gayunpaman, nainis si Suzyon at tinapakan ang earpiece nang umalis si Michael. Pagkatapos, nilapitan ni Kistan at Guno si Suzyon, hinimok siyang tapusin agad ang misyon. Ngunit biglang bumalik si Michael, kaya bumalik sila sa kanilang upuan. Napansin ni Michael ang kakaibang kilos nila at lumapit kay Kistan, napilitan siyang halikan si Guno. Upang ilihis ang atensyon ni Michael sa kanilang plano. Sa kasamaang palad, nawala sa kanilang paningin sina Michael at Suzyon at nauwi sa pagsisihan nila ang isa't isa sa pagkakamali. Kaagad pagkatapos, inimbitahan ni Michael si Kistan na maglaro dahil nagtaka siya kung bakit natalo siya kay Kistan noon. Sa kabilang banda, ayaw magpatalo ni Guno sa pagkakataong mapabilib si Trong kaya nakipag-ugnayan siya kay Mike at ibinunyag na sina Kistan at Suzyon ay mga espiya mula sa Jota Corp na sinusubukang tuklasin ang planta ng peking gamot niya. Samantala, hindi alam ni Suzyon na nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan. Patuloy pa rin siyang nag-enjoy sa trip kasama si Michael. Sa gabi, nakipagkita si Kistan kay Michael para maglaro ng baraha. Ngunit pagkatapos uminom ng champagne, nang magising siya, nakita niyang nakatali siya sa upuan na maili detektor sa malapit. Sa oras na iyon, sinubukang ipagtanggol ni Suzyon ang sarili matapos malantad ang kanyang pagkakakilanlan at kung saan nakakulong si Kistan. Inutusan ni Michael ang kanyang tauhan na iturok ang truth serum upang pilitin si Kistan. Gayunpaman, lumaban si Kistan at nagtagumpay sa pagsasabing napilitan lang siyang sumali sa misyong ito laban sa kanyang kalooban. Pagkatapos palayain, hinarap ni Kistan si Guno, ipinahayag ang galit tungkol sa pagnanais ni Guno na maging pinakamahusay sa pamamagitan ng pagsasakripisyon. Nang makita silang nag-aaway, sinubukan silang awatin ng ilang tao. Ngunit nagpasya si Kistan sa labis na pagkabig. Sa kabilang banda, nagkataong nakilala ni Guno si Michael at hindi sinasadyang nabanggit. Pagnanais na bumili ng ilang peking gamot mula sa planta ni Mike. Nagpasya si Michael na dalhin siya sa planta upang kunin ang gusto niya. Sa kumpiyansa sa relasyon kay Michael, sinabi rin ni Guno kina Kistan at Ince ang planong ito. Nang makarating sila doon, si Michael na nagplano ng bitat. Mabilis na inutusan ang kanyang tauhan na hulihin sina Ince at Guno. Binigyan niya ng babala na huwag galawin si Kistan dahil dati, sa ilalim ng epekto ng gamot. Nagbahagi si Kistan ng sensitibong impormasyon tungkol kay Ince bilang may kagagawa ng pagkamatay ng kanyang mga Bukod dito, may galit din si Kistan sa Jota Corporation at gustong makipagtulungan kay Michael. Pagkatapos, nagpasya si Kistan na sumali kay Michael sa kalakalan ng peking gamot. Matapos umalis si Kistan, pinaalalahanan ng katulong ni Michael na huwag agad magtiwala kay Kistan. Isinaisip ni Michael na humanap ng paraan upang kumpirmahin ang katapatan ni Kistan. Nang makipagkita si Kistan kay Ince, naghinala siyang sinusundan sila ni Michael, kaya nag-ingat siya na huwag magsabi ng anumang makapagpapahinala. Sa huli, naniwala si Michael na kakampi niya si Kistan.
Makalipas ang ilang oras, dinala ni Michael si Kistan sa isang barko, kung saan ginagawa at ipinamamahagi ang lahat ng peking gamot. Nang magkaroon ng pagkakataon, hindi nag-aksaya ng oras si Kistan at ipinaalam kay Suzyon ang lokasyon ng piniling niya sa kanya na pumunta kasama ang pulis at nagtagumpay ang nang hindi makagalaw ang mga tauhan ni Michael. Sa kabilang banda, hinawakan ni Kistan ang baril at hinimok si Michael na umalis dahil hindi niya itinuring si Michael bilang tunay na kaaway sa likod ng negosyo ng peking gamot. Gayunpaman, nagpakita ng inis si Michael at nangakong babalik bago tumakas. Ang tagumpay ni Kistan ay nagpasaya kay Trong ng at personal siyang tumawag kay Kistan upang gantimpalaan, gaya ng ipinangako dahil siya ang pinakamahusay. Higit pa rito, sinimulan ni Trong na bigyan si Kistan ng mas maraming gawain. Sa kabilang banda, nadismaya sina Inse at Guno dahil hindi nila inasahan na muling matatapos ni Kistan ang misyon. Samantala, sa eroplano, ang anak na babae ni Trong na si Du Xinyang ay nagpapahinga habang inaasikaso ng mga biglang nagkaroon ng kaguluhan at aksidenteng nadumihan ng isa sa mga katulong. Masama ang tinuring niya sa mga katulong dahil dito. Sa kabilang banda, si Kistan na inatasan ni Trong na nakatanggap ng impormasyon mula kay Chijiang. Sinabi nito sa kanya na kilala sa kanyang kayabangan at pagtrato sa mga tao ng may otoridad. Sa impormasyong ito, nagmadali si Kistan sa paliparan. Nang magkita sila, ipinakita ni Xinyang ang paghamak kay Kistan na nagpaal nang madalas siyang magmalaki sa kanyang mga katulong. Kahit na binantaan siyang matatanggal kung hindi talaga nagmalasakit si Kistan doon. Agad niya itong dinala sa salon upang ayusin. Gayunpaman, nainis si Xinyang, iniisip na sinusubukan siya, kaya nakipag-ugnayan siya kay Trong upang tanggalin si Kistan. At hiniling sa dinala ni Kistan si Xinyang sa room ni Suzyon at wala nang ibang pagpipilian si Xinyang kundi sundin ang mga hiling ni Kistan. Habang nasa dressing room sa salon, ang ilang damit na nakakuha ng kanyang atensyon. Kasabay nito, pumasok si Xinyang at ipinakita na sumusukat ng damit sa harap ng salamin. Tinig ni Xinyang. Sa galit, hinawakan ni Suzyon ang buhok ni Xinyang at ginulo ang kanyang hairstyle. Binigyan siya ng babala na huwag hamakin ang iba bago umalis sa kwarto. Kaagad pagkatapos, pumasok si Kistan at nagulat nang makita si Xinyang. Bulong-bulungan niya kung gusto nitong hanapin ang babaeng sumira sa kanyang hitsura. Pagkatapos mag-ayos ng makeup si Xinyang, pang makipagkita sa kanya, na inayos nila para pakasalan niya. Ngunit pagdating nila sa bahay, si Xinyang biglang hinawakan ang braso ni Kistan at ipinahayag na siya ang kanyang kasintahan. Sa sandaling iyon, naguluhan ang lahat, kasama na si Kistan na sinubukang magsenyas kay na hindi totoo iyon. Mabilis na hinila ni Xinyang si Kistan palayo roon. Nainis si Trong sa ginawa ng kanyang anak at humingi ng paumanhin kay Son, ang lalaki. Kakaiba, sa kabila ng naunang kilos ni Xinyang, lalo pang naging interesado si Son sa kanya. Kakaiba na sa halip na ang dating kilos ni Xinyang, si Son ay lalong naging interesado kay Italia. Si Kistan, mabilis niyang iminungkahi kay Xinyang na ang kanya upang hindi siya ipakilala ng kanyang mga magulang sa lalaking pinili nila. Kinaumagahan, nagmadali ang lahat ng empleyado sa opisina. Nang dumating siya, nakilala ni Xinyang ang mukha ni Suzyon at tinawag siya sa kwarto. Hindi alam ni Suzyon na anak ni Trong si Xinyang, kaya humingi siya ng paumanhin. At sinabi na maaaring gumanti sa kanya si Xinyang dahil sa nangyari kahapon. Gayunpaman, tumanggi si Xinyang at gustong tanggalin si Suzyon, humingi ng awas dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang kapatid na nasa ospital. Samantala, naalala ni Kistan ang nakaraan, kaya iminungkahi niya kay Xinyang na huwag tanggalin si Suzyon dahil maaaring makaapekto iyon sa kanyang imahe. Matapos marinig ito, binago ni Xinyang ang kanyang Sa kabilang banda, ang panganay na anak ni Trong na si Du Wangmu ay kasalukuyang ifi ng isang kumpanya sa ilalim ng Jota. Kumita siya ng malaking pera at ginamit ito upang suhulan ang samantala, isang lalaking nasa katanghali ang gulang na nagtatrabaho sa planta ng chemical na nasa ilalim ng pamumuno ni Wangmu sa Jota Corporation ay nakatagpo ng aksidenteng pagtagas ng nakalalasong sa ospital. Sinabi ni Park So-hee sa mga reporter na ang aksidente ay dulot ng pagkakalantad sa chemical na sa kasamaang palad, walang naniwala sa kanya noon. Sa kwarto ni Wangmu, nakatanggap siya ng ulat ng pananaliksik. Ang mga nakalantad sa negatibo, siyam ng mahigit 15 taon. Kahit nakakabahala ang natuklasan, hindi siya nagmalasakit. At nagpatuloy sa pagbebenta ng iba't ibang produkto tulad ng na naglalaman ng mga nakalalasong chemical na ito. Conference. Tungkol sa paggamit ng mapanganib na negatibo, siyam na humantong sa pagdami ng mga pasyenteng may sa mga gumamit ng kanilang produkto sa loob ng maraming taon. Samantala, ang manggagawa na aksidente sa planta ay pumanaw na. Agad na nakipag-ugnayan ang doktor na gumamot sa kanya kay Wangmu. At hiniling ni Wangmu sa doktor na pigilan ang pamilya ng biktima sa natakot siya na kung malaman ng media ang resulta ng autopsya. Maaaring makasira iyon sa kanyang kumpanya, ayon sa utos ni Wangmu. Lihim na inilipat ng ospital ang bangkay ng walang pahintulot ng pamilya. Nang dumating ang pamilya sa ospital, ipinaalam sa kanila ang pagkamatay at binigyan sila ng malaking halaga bilang kabayaran. Ay tumahimik matapos na ibinigay ng kumpanya. Kistan at Du, kung saan kasali si Wangmu sa isang iligal na transaksyon ng negatibo siyam. Habang nililibang ni si Wangmu, nagpanggap si Kistan bilang katulong at naghanda ng tubig na may halong pampatulog na tuluyang nakatulog si Wangmu. Sama-sama nilang sinuri ang kwarto ni Wangmu at natagpuan ang isang safe na naglalaman ng mga dokumento tungkol sa produktong negatibo siyam. Kakilanlan ni Kistan at hindi gustong ibunyag ni Kistan kung sino siya, kaya pinalitan niya ang usapan. At ipinakita kay Inze ang ebidensya ng mapanganib na paggamit. Ipakita kay Italia ang ebidensya tungkol sa paggamit ng na lubhang mapanganib na nagdulot ng problema na bigla at nagtitiwala kay Kistan bilang kaalyado. Pagkatapos, bilang tanda ng kabaitan, inimbitahan ni Inze si Kistan na kumain at binigyan siya ng mamahaling relo. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkikita, si Kistan na may galit pa rin kay Inze.
Agad na sinira ang relo. Samantala, ang mga kaso ng kanser na may kaugnayan sa produktong T-negatibo siyam ng Jota ay lalong nakakuha ng atensyon ng publiko at media. Ilang piskal ang nag-aresto kay Wang Wu na nagpapanik sa kanya. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ikulong ang mga piskal sa elevator upang nasirain ang lahat ng ebidensya tungkol sa T-negative. Kaagad pagkatapos sirain ni Wang Wu ang ebidensya, dumating ang ilang piskal. At nagkunwari siyang walang nangyari. Kinaumagahan, habang si Wang Wu ay kasama pa rin ni Kistan sa isang biyahe, nagsimula siyang maghinala na may mali sa investigasyon tungkol sa T-negatibo siyam. Napagtanto niya na ang tanging makakatuklas ng katotohanan ay si Inse. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dakpin at pahirapan si Inse. Dumating sina Wang Wu at Kistan sa lugar kung saan nakakulong. Kaagad pagkatapos, hiniling ni Wang Wu kay Kistan na patayin si Inse. Ngunit ayaw ni Kistan na sirain ang plano. Nakuha na niya ang tiwala ni Wang Wu, kaya nagkunwari siyang sinaksak si Inse gamit ang kutsilyong ibinigay ni Wang. Kasabay nito, bumulong siya kay Inse na darating ang pulis sa lalong madaling panahon. Nang mahuli ng pulis ang buong grupo ni Wang Wu. Sa wakas, nakakuha si Inse ng mahalagang ebidensya upang makulong si Wang Wu. Kaagad pagkatapos, nagpasalamat si Inse kay Kistan sa kanyang tulong. Samantala, sa sasakyan patungo sa opisina ng piskal. Si Wang Wu, kasama si Suzyon bilang kanyang bodyguard, ay sinamantala ang pagkakataon upang yakapin siya. Nang makarating sila sa harap ng opisina ng piskal, nilapitan ng mga reporter si Wang Wu, na nagdeklarang inosente siya at handa pang isuko ang kanyang ari-arian kung mapatunayang guilty. Pagkatapos ng ilang oras, naganap ang paglilitis ng kaso ng T-negative. Ngunit ang mahalagang ebidensyang ibinigay ni Inse ay biglang nasira ng isang tao. Kahit na naharap sa balakid na ito, nanatiling kalmado si Wang Wu. Gayunpaman, nang magmala si Suzyon bilang testigo, at ibinunyag ang katotohanan tungkol sa mga kabilang ang paggamit ng mapanganib na negatibo. Sa wakas, nahatulan si Wang Wu ng 6 na taong pagkakakulong. Samantala, si Trong, na nanonood ng paglilitis sa telebisyon mula sa ay nahimatay nang marinig ang desisyon ng hukom. Pagkatapos, nang lumabas si Wang Wu mula sa courtroom sa uniforme ng bilanggo, naging target siya ng galit ng mga tao. Sa kasamaang palad, hindi siya nagpakita ng pagsisisi sa kanyang mga ginawa, na lalong nagpagalit sa mga tao. Dahil sa insidenteng ito, bumagsak ng husto ang presyo ng stocks ng Jota Corporation. Sa kulungan, inutusan ni Wang Wu ang kanyang mga tauhan na subaybayan ang kinaroroonan dahil balak niyang maghiganti kapag napalaya siya. Sa kabilang banda, si Suzyon, na ngayon ay testigo, ay nagbitiw at naging ordinaryong empleyado. Kailangan niyang harapin ang batikos mula sa ibang empleyado dahil sa pagbunyag ng sikreto at pagkasira ng reputasyon ng korporasyon. Sa huli, pumunta si Gon sa opisina ni Suzyon at tinanggal siya sa trabaho. Sa kalagitnaan ng pakiramdam ng pagkakahiwalay, sinubukan ni Kistan na aliwin at suportahan si Suzyon. Sa ibang pagkakataon, si Kistan, na naging malapit na kay Inse, ay inimbitahan na bisitahin ang lihim na headquarters. Doon, nalaman niya na kinokontrol ng mga tauhan ni Inse ang software upang manipulahin ang presyo ng stocks ng Jota Corporation na nagpapahintulot sa kanya na bumili ng stocks na may balak na patalsikin. Nakipag-ugnayan si Kistan kay Trong ng lihim upang ipaalam ang plano ni Inse na sakupin ang Jota Corporation. Nagpadala pa siya ng recording ng usapan kay Inse na naglantad kung paano nito pinabagsak ang presyo ng stock. Nang matanggap ang impormasyong ito, agad na inutos ni Trong ang lihim na investigasyon kay Inse. Inutusan din niya ang kanyang mga tauhan na hanapin ang anak sa lab. Si Guno, dahil ayaw niyang mawalan pa ng isa pang anak pagkatapos makulong si Wang Wu. Kaagad pagkatapos, si Tawang, na nagsisiyasat tungkol sa anak sa labas ni Trong. Nagbigay alam sa kanya na matagal nang malapit si Guno kay Trong at kamakailan ay tinanggap sa kumpanya. Binigyan niya ng babala si Trong na mag-ingat dahil si Guno ay tinuruan ni Inse na pinaghihinala ang nagbabalak laban sa Jota Corporation. Gayunpaman, tiwala si Trong na kaya niyang mapasunod si Guno at gawing laban kay Inse. Pagkatapos, tinawag ni Guno si Trong para magkita at sa pagkikita na ito. Sa wakas, napagtanto ni Trong na si Guno ang kanyang anak na lubos na nagpaantig kay Guno. Kaagad pagkatapos, tinawagan ni Kistan si Trong at hiniling na magkita sa isang simbahan upang pag-usapan ang plano ni Inse laban sa Jota Corporation. Pagkatapos ng tawag, si Trong at Guno ay sabay na kumain sa simbahan. Pinakita ni Kistan ang isang video na naglantad sa mga kahina-hinalang gawain ni Inse. Gayunpaman, hiniling ni Trong kay Kistan na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bago sila pumayag si Kistan at inihayag ang kanyang mukha sa harap ng pamunuan ng Jota Corporation. Pagkatapos, ipinaalam ni Chan Yang kay Inse na malapit nang mag-expire ang kontrata sa pag-iimbak ng abo ng mga nagpasya si Inse na huwag i-renew ang kontrata at hindi sinasadyang narinig ni Kistan ang usapang ito. Kaagad pagkatapos, nagmadali siya sa lugar kung saan iniimbak ang abo. Ngunit natuklasan lamang na ang mga tauhan ay itinapon na ito at sinunog pa ang mga larawan ng kanyang na nagdulot ng matinding kalungkutan kay Kistan na parang nawala sa kanya ang mga magulang sa ikalawang Sa galit, sumumpa si Kistan na gaganti kay Inse ng masakit. Isang gabi, natagpuan niya si Inse sa parking lot at balak siyang atakihin gamit ang bakal na tubo. Sa kabutihang palad, nakialam si Chijam, pinakalmahan siya at pinigilan siyang gumawa ng padal. Ilang araw pagkatapos, tinulungan ni Chan Yang si Inse na mag-set up ng 30 upang bumili ng stocks ng Jota Corporation. Samantala, tinulungan ni Chijam si Kistan na mag-set up ng 30 anonymous upang makipagpalitan sa mga account ni Inse. Sa ibang pagkakataon, bago ibigay ni Chan Yang ang mga anonymous accounts sa team na lihim ni Inse, sina Kistan at Chan Yang ay pumunta sa inayos ni Kistan na may waiter na matapon ang tubig kay Chan Yang na napilitan siyang pumunta sa banyo. Sa oras na iyon, pinalitan ni Kistan ang mga account na dala ni Chan Yang ng mga account na inihanda ni Chijam. Sa kabutihang palad, naging maayos ang plano at ang lihim na tauhan ni Inse. Hindi sinasadyang naglipat ng pera sa account ni Kistan nang hindi nalalaman. Kinaumagahan, sinuri muli ng tauhan ni Inse ang mga anonymous accounts at nagulat nang makitang walang perang na ipadala sa mga account na iyon. Sa kabilang banda, si Kistan at Trong ay nagkasundo na bilhin ang lahat ng stocks ng siyam ng umaga na nagdulot ng panik kay Inse nang mawala ang pera para bumili ng stocks ng Jota Corporation. Sa misteryosong hiniling niya kay Kistan na kasama niya noon na tawagan si Chan Yang. Sa kasamaang palad, hindi nila makontak ang cellphone ni Chan Yang. Nagdulot ito ng hinala kay Inse na baka hinamak siya ni Chan Yang. Nang hindi alam ni Inse na kinuha na ng mga tauhan ni Kistan si Chan Yang upang isisi ang pagkawala ng pera. Sa puntong ito, nadama ni Inse na napipilan siya at humingi ng pautang kay Simon. Ngunit pinili na ni Trong ang mga koneksyon ni Simon kaya hindi ito makatulong. Walang ibang pagpipilian si Inse, kundi gamitin ang sarili niyang pera.
Samantala, nalaman ni Kistan ang planong ito kaya agad siyang nakipag-ugnayan kay Chijang upang magdulot ng aksidente na makakasama kina Ins at sa kanya matapos bawiin ni Ins ang personal na plano nila itong sirain ang pagsisikap ni Ins na bilhin ang stocks ng Jota Corporation. Kasabay nito, narinig ng kulungan ang plano at nag-alala, ngunit hindi ito pinansin ni Kistan dahil nakatutok lamang siya sa paghihiganti kay Ins. Pagkatapos, inihanda ni Chijam at nakatulong na si Sohu ang isang truck upang salpukin ang sasakyan ni Kistan. Ngunit nang makarating sila sa intersection, hindi kayang saktan ni Chijam si Kistan, kaya pinaliko niya ang truck sa ibang direksyon. Desidido si Kistan na huwag magpatalo sa plano, sinadya niyang salpukin ang sasakyan sa divider, na nagdulot ng pinsala sa kanya at nagpanggap na nawalan ng malay si Ins kaagad pagkatapos. Mabilis na kinuha ni Chijam at Sohu ang perang binawi ni Ins, tumawag ng ambulansya at umalis. Samantala, nanalo na ang Jota Corporation sa stock market. Kinaumagahan sa ospital, nagising si Ins at tinanong ang resulta ng stock market. Sinabi ni Jisoo sa kanya na nawalan sila ng 300 bilyong won na lubos na nagpabigo kay Ins. Kaagad pagkatapos, pumunta si Jisoo kay Kistan upang tanungin kung bakit nabigo ang plano at ipinaliwanag niya. Hinamak ni Chonyaong si Ins sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga anonim. Mahigpit pa ring binabantayan si Chonyaong. Pagkatapos ng aksidente ni Kistan, binisita siya ni Trong at iminungkahi na tanggalin kasabay ng pagtataas ng sahod. Gayunpaman, hiniling ni Kistan kay Trong na siya mismo ang tanggalin upang hindi magduda. Sa puntong ito, naging kuryoso si Trong tungkol sa mga issue sa pagitan ni Kistan at Ins. Ngunit iginalang niya ang desisyon ni Kistan na huwag pag-usapan iyon. Bumalik sa ospital, si Suzyon, na nawalan na ng trabaho, nag-aalala sa gastusin sa medikal ni Kijoon. Ngunit nagulat siya nang sabihin ng nurse na may nagbayad na ng buong bayarin para sa kanyang kapatid. Naisip ni Suzyon na si John Hangu, ang abogado na humawak ng kaso ng Jota Corporation noon, ang gumawa nito. Ngunit sa totoo, si Kistan ang nagpabayad kay Hangu upang hindi mabigatan si Suzyon. Dahil pareho silang nasa ospital, binisita ni Suzyon si Kistan. Kasabay nito, naroon din si Gunu sa ospital. Nakita silang magkasama at nagselos. Pumunta siya kay Ins at binigyan ng babala na mag-ingat kay Kistan. Nalalong nagpalaki sa pag-aalinlangan ni Ins kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Ilang araw pagkatapos, umalis si Kistan sa ospital at gustong magpaalam kay Kijoon. Makita ang isang kwintas na pag-aari ni Kijoon, naalala niya si Jung-Yun. At nagsimulang maghinala na baka si Suzyon nga si Jung-Yun. Tinawagan ni Kistan si Suzyon para magkita, ngunit si Gunu, na kasama niya, ay mabilis na pinutol ang tawag. Na nagdulot kay Kistan na tumawag ng paulit-ulit at banggit. Nakakagulat, narinig ni Ins si Kistan na binanggit ang pangalan ni Jung-Yun at naisip na iyon ang pangalan ng kasintahan. Kahit sinubukan ni Kistan na magpaliwanag, lalo pang naghinala si Ins sa kanya. Naisip niyang narinig na niya ang pangalang ito noon. Pagkatapos makalabas sa ospital, binigyan ni Chijam ng babala si Kistan na huwag masyadong maging malaki dahil maaaring makasama iyon sa kanya, ngunit hindi pinansin ni Kistan ang babala. At hinintay si Suzyon sa bus stop hanggang sa sumakay ito sa bus. Samantala, nakita sila ni Gunu na magkasama at agad na sinundan ang bus na sinakyan nila. Pagkababa ng bus, ipinahayag ni Kistan ang damdamin kay Suzyon, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya matatanggap ang pag-ibig niya dahil natatakot siyang maging pabigat sa kanya. Dahil sa may sakit na kapatid, kahit may nararamdaman din si Suzyon kay Kistan. Samantala sa ospital, hindi matigil si Ins sa pag-iisip tungkol sa pangalang Jung-Yun na binanggit ni Kistan. Naalala niya ang isang babaeng nagngangalang Jung-Yun na dating kasama ni Gokchil at naghinala na baka si Kistan niya si Gokchil. Kaagad pagkatapos, nakipag-ugnayan si Ins kay Simon upang bigyan ng babala ang mga kamag-anak na mag-ingat kay Kistan at naimbestigahan ang tunay na pagkakakilanlan niya sa pamamagitan ng hindi sinasadyang narinig ni Kistan ang usapang ito habang inihahatid si Simon at naalala na nagbigay siya ng blood sample sa ospital. Pagkatapos ibaba si Simon, mabilis siyang tumawag kay Chijam. Hiniling ni Kistan kay Chijam na pumunta sa ospital at palitan ang kanyang blood. Habang nililibang ni Chijam si Jisoo sa ospital, pinalitan ni Chiyu ang sa kabutihang palad, nagtagumpay ang plano at ipinakita na hindi si Kistan si Gokchil na nagpabuti ng loob kay Ins. Pagkatapos, inimbitahan ni Ins si Kistan na magkape, panatag na hindi si Kistan ang banta sa kanya. Samantala, ang corrupt counselor na si Simon ay sa pagbebenta ng substandard military equipment na nagdulot ng maraming aksidente sa militar. Si Kistan, na nagsiyasa kay Simon, sa wakas ay nakakuha ng ebidensya. Sa pamamagitan ng lihim na pagre-record kay Simon sa party, kaagad pagkatapos, si Gunu na ilantad ang lahat ng korupsyon ni Simon. Pagkatapos mag-isip, nagpa siya si Gunu na tumabi kay Tro, na naglantad sa mga maling gawain ni Simon. Nang malaman ni Simon na si Gunu ang naglantad at hindi na naitago ang kanyang mga gawain dahil sa recording bilang ebidensya laban sa kabilang banda, si Inze, na alam ang sitwasyon, hindi makapaniwala na ang batang lalaking tinulungan niya ay hinamak siya, nadismaya rin siya. Dahil wala ang suporta ni Simon, naging mas mahirap ang plano na sakupin ang Jota Corporation. Dahil sa hindi matatag na kalagayan ng isip, dinala siya sa mental hospital. At nagmalaki pa kay Jisoo nang subukan siyang aliwin ito. Kinaumagahan, nagtagumpay si Chonyaong na makatakas mula sa kulungan. At gumamit ng payphone para tawagan si Inse, na nagpapanggap pa rin na wala ng ibinunyag niya na si Kistan ang dahilan ng lahat ng problema nila. Bago ito, nagkwento si Inse kay Jisoo tungkol sa planong magpanggap na nawala ng upang mas madaling imbestigahan si Kistan. Pagkatapos ng ilang oras, nagsiyas ang tunay na pagkakakilanlan ni Kistan na si Gokchil. Kaagad pagkatapos, hiniling ni Ins kay Chonyaong, hangat na pansin ni Kistan na sinusundan siya. Matalinong inilagay ni Kistan ang cellphone para i-record at napagtanto na si Chonyaong iyon. Harapin si Ins. May kumpiyansa si Kistan na sinabi kay Ins na kahit nawalan ito ng isip, hindi niya hahayaang manalo ito samantala, nakatanggap si Chijam ng balita mula kay Sohu.
na nagtagumpay sila sa pagbuo ng bagong bakuna, ngunit na sila ay matagumpay na nakabuo ng isang uri ng bakuna, ngunit ang disenyo ng bakuna ay nadumi. Ang designer ang nagnakaw nito, kaya humingi sila ng tulong kay Kistan upang hanapin ang nawawalang disenyo ng bakuna. Sa isang maikling pagkikita, napag-usapan nila si Jason, na dating propesor na gumawa ng bakuna at may bisyo sa pagsusugal. Matapos maunawaan ang sitwasyon, nagpasya si Kistan na tulungan si Chijam. Kinaumagahan, sinimula ni Kistan ang plano at hinanap ang paraan upang bilhin muli ang disenyo ng bakuna sa mata. Sa kasamaang palad, natuklasan ito ni Guno at sinubukang sirain ang plano ni Kistan. Nakipag-ugnayan siya kay Jason at sinabing kasama ni Kistan si Chijam. Nang marinig ito, ipinagpaliban ni Jason ang pagpirma ng kontrata sa pagbili. Sa ibang pagkakataon, umiinom si Kistan kasama ang mga kasamahan, ngunit nihaluan ng pampatulog ng mga tauhan ni Guno ang kanila. Hindi nagtagal, natulog ang lahat nang hindi alam ang nangyari. Habang walang malay si Kistan, kinuha ng isa sa mga tauhan ni Guno ang kanyang fingerprint upang gawing parang industrial hisay siya. Samantala, plano ni Ins na patayin si Jason at isisi ito kay Kistan upang madaling makuha ang mahalagang bakuna at kumita pa. Inutusan niya si Chan Yao na patayin si Jason at ilagay ang fingerprint ni Kistan bilang ebidensya upang iwan si Kistan na walang malay sa tabi ng bangkay ni Jason. Sa ospital, sinabi ni Kijon kay Suzyon na si Kistan ay si Gokchul talaga. Ngunit nang tawagan niya si Kistan, hindi ito sumagot dahil walang malay pa rin. Nagpasya si Suzyon na bisitahin siya ng personal. Nang magising si Kistan sa kwarto, nagulat siya nang makita si Jason na duguan. Kaagad pagkatapos, pumasok ang mga gwardiya sa kwarto at nakita si Kistan na ginamit ni Chan Yao upang atakihin si Jason. Sinubukan ni Kistan na ipaliwanag ang nangyari, ngunit sa kasamaang palad, hindi na nabuhay si Jason. At naaresto si Kistan bilang pangunahing suspect sa pag-atake. Sa labas ng gusali, nagulat si Suzyon nang makita si Kistan na nakaposas, kaagad pagkatapos lumitaw si Guno. At ipinahayag na pumatay ng tao si Kistan, ngunit hindi naniwala si Suzyon dito. Kasabay nito, itinanggi ni Kistan ang akusasyon at habang dinadala siya ng pulis, hinimok siya ni Suzyon na huwag sumuko. Samantala, ipinagpatuloy ni Inse ang plano na sirain ang buhay ni Kistan. Nakipagkita siya kay Wangu at nagsinungaling na si Kistan ang may pananagutan sa pagkakakulong niya. Layunin niya na gawing magkalaban sina Kistan at Wangu sa kulungan gaya ng plano. Natapos si Kistan sa iisang selda, kasama si Wangu na nagsimulang pahirapan siya. Ilang araw pagkatapos, nagpanggap si Ins na bumisita kay Kistan sa kulungan upang tuyain. Sinabi niya na si Wangu ang pumatay sa mga magulang ni Kistan, umaasang itutulak si Kistan sa paghihiganti. Gayunpaman, alam ni Kistan na ang paggamit ng karahasan sa kulungan ay maaaring humantong sa kaya nagpasya siyang humanap ng ibang paraan. Sa gabi, nakipagkita si Kistan kay Wangu at inalok na ibigay ang disenyo ng bakuna. Kung tutulungan siya ni Wangu na makatakas sa kulungan, nakakagulat na naniwala si Wangu sa kanya. Kasabay nito, ibinunyag na si Hangu na inakala ng lahat na abogado lamang ay talagang pinuno ng ahensya ng intelihensya ng Korea. Inutusan niya si isa sa kanyang mga miyembro, na iligtas si Kistan mula sa kulungan at kunin ang disenyo ng bakuna. Sa plano nila, pinaniwala na si Kistan ay nalason sa pagkain, na nagdulot ng kanyang agarang pagdadala sa ospital. Gayunpaman, sa daan, hininto ni ang ambulansya at kinuha si Kistan. Nang magising si Kistan, nagulat siya nang matuklasan na si ay lihim na miyembro ng ahensya ng intelihensya. Tinanong niya ang tungkol sa disenyo ng bakuna at tapat na sinabi ni Kistan na wala na ito sa kanya. Dahil kinuha na ito ni Ins, sa kasamaang palad, hindi naniwala si sa kanya. Samantala, si Kiyang, ang pinuno ng Chijam, ay inutusan siya. Nadalhin si Kistan sa kanya para tanungin tungkol sa disenyo ng bakuna. Hindi makatanggi sa nakatataas, kinuha ni Chijam si Kistan at dinala sila ni kay Kiyang. Gayunpaman, kahit paulit-ulit na sinabi ni Kistan na hindi niya alam kung nasaan ang nagalit si Kiyang at inutusan si Chijam na pahirapan si Kistan. Matamlay na sumunod si Chijam sa utos at nagpakita ng sakit si Kistan. Nakita ni Kiyang ang katatagan ni Kistan at nagsimulang respetuhin siya. Sa ibang pagkakataon, sinubukan ni Kistan at na makatakas. Nang mapansin ni Kiyang na si Kistan ay isang matigas na lalaki at nagpasya na kunin siya sa kanyang grupo. Agad inutusan ni Kistan si Chijam na hanapin si Kistan. Samantala, sa ospital, si Kijoon ay maaaring may hamon sa pag-iisip. Ngunit may kahangahangang kakayahan sa photographic memory. Kaagad pagkatapos, humingi ng tulong sina Hangu at Suzyon kay Kijoon sa pagsusuri ng disenyo ng bakuna na mahirap kopyahin. Sa tulong ni Kijoon, nakuha nila ang sketch ng disenyo ng bakuna at kinunan ito ng larawan ni Suzyon upang ipadala na nagtatago pa rin bilang tumakas na bilanggo. Tiniklop ni Kijoon ang papel na may disenyo ng bakuna bilang paper airplane at pinapababa ito sa paligid. Sa oras na iyon, sina Chan Yao at Ins na naroon sa ospital ay natuklasan siya. Nag-alala sila na baka mapunta ang disenyo sa maling kamay. Kaya tinurukan nila si Kijoon ng gamot na nagdudulot ng heart. Sa kabilang banda, si Suzyon na nawalan ng kapatid ay lubos na nalungkot. Samantala, lihim na natuwa si Inse dahil ginawa niya ito upang ilabas si Kistan sa kanyang taguan. Sa oras na ito, nadama ni Kistan ang pagkakasala sa pagkamatay ni Kijoon, ngunit wala siyang ibang pagpipili, kundi magpatuloy sa pagtatago. Pagkalipas ng ilang oras, nakipagkita si Kistan kay Chijam at hiniling na ayusin ang pagkikita kay Kiyang, dahil gusto niyang ibigay ang disenyo ng bakuna na nakuha niya. Sina Chijam at Sohu ay nagplano na patayin si Kiyang at kunin ang disenyo para sa kanya. Ngunit nang pumutok ang baril ni Sohu, narinig ni Kistan ang tunog at mabilis na pitrotekta. Si Kiyang, na nakatanggap ng sugat mula sa bala lumalabas na may backup plan din si Sohu na pasabugin ang sasakyan ni Kiyang, ngunit pinigilan ito ni Chijam na ayaw mawala si Kistan. Itinapon niya ang remote control ng bomba at binigyan ng babala si Kiyang na umalis sa sasakyan. Pagkatapos, binaril niya si Sohu at nang sumabog ang sasakyan ni Kiyang, parehong nakaligtas sina Kistan at Kiyang dahil sa mabilis na pag-iisip at babala ni Chijam. Sa oras na ito, inutusan ni Kiyang ang kanyang tauhan na iulat na namatay sina Kistan at isa pagsabog. Samantala, tiniyak niya na gagamutin ng pinakamahusay na doktor ang sugat sa ulo ni Kistan, kahit hindi nila matiyak ang kaligtasan. Gayunpaman, determinado si Kiyang na gawin ang lahat upang mailigtas si Kistan. Kumalat ang balita tungkol sa sinasabing pagkamatay ni Kistan, at sinubukan ni Ins na kumpirmahin ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan. Nang kumpirmahin niya na namatay na nga si Kistan, nasiyahan si Inse dahil naisip niya
na hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pakikitunggali kay Kistan. Kaagad pagkatapos, nagpa siya si Kiang na dalhin si Kistan sa China para sa pinakamahusay na Nangako rin si E na aalagaan si Kistan hanggang sa magising siya. Samantala, si Suzyon, na nawala ng kapatid, ay nagpa siya na kumuha muli ng bar exam. Sa pag-asang harapin si Inz sa hinaharap. Pagkatapos ng isang taon ng pagsisikap, nagkaroon si Suzyon ng sariling law firm. Sa kabilang banda, nagising si Kistan mula sa koma, ngunit nahihirapan sa sakit ng ulo at mga malabong alaala ng nakaraan. Upang tulungan siya, inayos ni Kiang na sumailalim si Kistan sa hypnotherapy kasama si Professor Chen. Ngunit may nakakagulat na pangyayari, lihim na nakipagkita si Chijam at hiniling na burahin ang lahat ng alaala ni Kistan tungkol kay Suzyon. Pagkatapos ng therapy, bumuti ang kondisyon ni Kistan at nagpasalamat siya kay Kiang sa pagprotekta sa kanya. Pagkatapos, iminungkahi ni Kiang na gawing anak si Kistan. At masaya itong tinanggap ni Kistan, tinawag siyang ama. Opisyal nila itong ginawa sa pamamagitan ng proseso ng adopsyon. Sa bagong pamilya, nadama ni Kistan ang higit na kumpiyansa sa pagharap kay Inse. Sa kabilang banda, nakalaya si Wangu mula sa kulungan at tinanggal si Tawang upang malampasan ang mga Nagpasya si Tawang na gamitin ang lahat ng ipon niya para magbukas ng fried chicken shop, ngunit sa kasamaang palad. Nabigo ang negosyo at nalubog siya sa utang. Mas masahol pa, tinuya siya ni Wangu na nagpabunga ng pagnanais ni Tawang na maghiganti. Si Lisuk, na natanggal din mula sa parehong kumpanya, nagbukas ng bar at madalas nakikipagkita kay Tawang. Na dumaranas din ng mahirap na panahon tulad niya. Ngayon, si Kistan, na bumalik na sa Korea, narinig ang mga problema ni Tawang at Lisuk. Nagpasya siyang anyayahan silang makipagtulungan upang talunin. Dahil dito, nakipagkita si Chijam kina Tawang at Lisuk upang iparating ang imbitasyon ni Kistan. Sa kabilang banda, abala si Inze sa kampanya para sa pagkamayor ng Seoul, ngunit biglang lumitaw si Kistan at nagbunyag ng nakakagulat na balita. Hinula ang malapit ng mamatay si Inze. Natakot si Inze dahil nawala si Kistan ng mahabang panahon. At ngayon bumalik siya na may ganitong nakakatakot na balita. Pagkatapos, sinabi ni kay Kistan na may kakaibang kilos si Chijam. Kaya nakinig siya sa telepono ni Chijam. Lumabas na tumawag si Inze kay Chijam at narinig ni Kistan ang kanilang usapan. Nagalit siya dahil parang hinamak sila ni Chijam. Inutusan ni Kistan na dakpin at parusahan siya ayon sa mga tuntunin ng organisasyon para sa mga kaagad pagkatapos, nagpasya si Kistan na personal na haharapin si Chijam. Hiniling niya sa lahat na maghintay sa labas ng kwarto habang kakausapin niya ito. Nakakagulat, inamin ni Chijam ang damdamin para kay Kistan at pinatawad siya ni Kistan dahil gusto nitong tumabi sa kanya. Nagpanggap siyang binaril si Chijam na nagpaniwala sa lahat na namatay ito. Pagkatapos umalis sa kwarto, sinabi ni Kistan kay Tawang na alam ang plano. Naalagaan si Chijam mula ngayon. Kinaumagahan, naging lihim na espiya si Chijam para kay Kistan. Sa pamamagitan ng pagpapanggap na kakampi ni Inz, sinabi niya sa kanila na hinahabol siya ng organisasyon ni Kistan. Samantala, habang nanonood ng balita sa GE si Kistan at nakita si Suzyon na naghihiganti, sinubukan ni Inz na sirain ang pagkakataong maging mayor ng Seoul. Sa oras na ito, parang kilala ni Kistan si Suzyon mula sa kung saan, ngunit malabo ang kanyang ala at nagdulot ito ng sakit ng ulo, kaya itinago ng mga nasa paligid niya ang sikreto tungkol kay Suzyon. Gayunpaman, may nakakagulat na pangyayari pagkatapos mapanood ang TV program ni Suzyon. Nagpasya si Kistan na makipagtulungan sa kanya upang ilantad ang sa pamamagitan ng parehong program. Lumipas ang oras at nang siguradong magiging mayor ng Seoul si Inze. Biglang inilantad ni Kistan ang isang iskandalo mula marami. Ibinunyag na nagkaroon ng affair si Inze kay Jisoo. Tinatanong ni Kistan kung karapat-dapat bang maging mayor ang isang tulad ni Inze na gumawa ng na makipagkita kay Kistan. At sinabi ni Tawang sa kanya na hindi na ordinaryong tao si Kistan ngayon. Kaya hindi madaling makipagkita nang marinig ito, nagalit si Inze at umuwi. Pagkatapos, nakakagulat na kinuha ni Angel si Suzyon bilang legal advisor upang makatrabaho siya ng malapit kay Inze. Si Guno, na alam ito, nagalit kay Inze at binigyan siya ng babala ngunit hindi na kontrol ni Inze at ng kanyang mga tauhan ang kanilang sarili at binugbog ng husto si Guno. Pagkaalis ni Inze, si Suzyon na nakinig sa kanilang usapan. Agad tumulong kay Guno at niyakap siya. Kagiliw-giliw, nasaksihan ito ni Kistan at hindi. Sa ibang pagkakataon, nakita ni Guno si Kistan na namumuno sa isang kumpanya sa isang tungkol sa kontrata ng barko kasama ang isang kumpanyang Chino. Nagulat si Guno dahil akala niya ay may ulat sa prosesong ito. Napagtanto ni Guno na hindi naaalala ni Kistan si Suzyon, kaya tinanong. Pagkatapos ng gabing iyon, binisita ni Guno si Suzyon dahil nag-aalala siyang mawala ito pagkatapos. Nang biglang paglitaw ni Kistan, ang lalaking kamukha ni sinubukan niyang habulin, ngunit hindi niya naabutan, kaya nakatayo siya sa ulan sa lupa. Nang dumilim, bumalik si Kistan sa kalye. At nagulat nang makita si Suzyon na nakatayo mag-isa sa ulan. Nang akmang aalis na si Kistan, nakita niyang nahimatay si Suzyon. Sa ospital, tinawagan niya si Guno dahil akala niya si Suzyon ang kasintahan nito. Nang magising si Suzyon, nakita niya si Guno na naghihintay sa kanya. Ngunit alam niyang si Kistan talaga ang tumulong sa kanya. Kinaumagahan, napansin ni Guno si Suzyon na nagbibigay ng kaya nagpasya siyang ayusin ang pagkikita nila. Sa oras na iyon, labis siyang natuwa ng ngunit bigla siyang umatras dahil hindi siya nakilala nito. Nagsimulang bumalik ang mga alaala na nagdulot ng sakit. Kaagad pagkatapos, pumasok si Tawang sa kwarto. Kasama si Professor Cheng. Kay Suzyon ang kondisyon. Pagkatapos suriin si Kistan, nakipagkita si Professor Cheng kay Suzyon. Nagkagulo ang kanyang hypnotherapy dahil sobra ang pagmamahal ni Kistan sa kanya. Tuwing naaalala niya si Suzyon, nasasaktan siya, kaya ang tanging paraan ay burahin ang lahat ng alaala tungkol sa kanya. Sa oras na ito, ayaw ni Suzyon na magdusa, kaya pumayag siya at binigyan pa siya ng halik bilang paalam. Sa kabilang banda, dahil sa iskandalo ng mga affair, nawala ng na magpapanggap na inatake ng mga goons. Suporta at ngunit pagkatapos, sinaktan ng isang hinirang ang si Jisoo na nagdulot ng sugat sa kanya. Ginamit ni Inze ang insidenteng ito upang makakuha ng simpatsya sa pamamagitan ng pag-imbit. At sinabi na kailangan ng kanyang asawa ng malubhang operasyon.
Kahit hindi masyadong malala ang sugat ni Jisoo, ang kanyang pag-arte ay nagpabigat ng loob sa publiko. Hindi pa rin nasiyahan, sinabi ni Ins kay Chijam na gusto niyang siguraduhing maging mayor. Iminungkahi ni Chijam na kumuha siya ng suporta mula sa ibang kandidato at gawin silang umatras sa laban. Nang marinig ito, sumang-ayon si Inse, ngunit lihim na sinabi ni Chijam kay Tawang na may ebidensya siya ng panunuhol ni Inse sa eleksyon ng mayor. Pagkatapos, inutusan ni Kistan si Tawang na sirain ang lahat ng ebidensya kapag naging mayor na si Inse. Pagkatapos, ipinaalam ni Wangu kay Ins na sinisiyasat ni Suzyon ang kanyang lihim na pondo. Sa oras na iyon, ayaw ni Inse na may makatuklas ng panunuhol. Kaya agad niyang inutusan si Chan Yang na alisin si Suzyon at kinuha niya ito. At aksidenteng nasaksihan ito ni Gunu. Sinundan niya ang sasakyang may Suzyon. Samantala, nakinig si Chijam ng lihim kay Angel na inutusan ang kanyang tauhan na alisin si Suzyon. Kaya sinabi niya ito kay Kistan. Kaagad nang malaman ni Kistan, nagmadali siyang hanapin si Suzyon. Samantala, itinapon na ni Chan Yang si Suzyon sa ilog, ngunit nailigtas siya ni Gunu. Nang makarating si Kistan, binibigyan na ni Gunu ng first aid si Suzyon sa tabing ilog. Sa kabutihang palad, ligtas pa rin siya, at nakahinga ng maluwag si Gunu at natuwa. Sa kabilang banda, alam ni Kistan na kung malalaman ni Ins na buhay pa si Suzyon. Patuloy siyang hahanapin ito, kaya iminungkahi niya na manatili muna siya sa China. Sumang-ayon si Gunu dahil iyon ang pinakaligtas na lugar para lokohin si Inse. Kumalat ang balita na nawawala si Suzyon, samantala sa bahay ni Inse. Umuwi siya ng lasing pagkatapos ipagdiwang ang sinasabing tagumpay laban kay Suzyon. Sa oras na ito, napansin ni Jisoo ang bakas ng lipstick sa damit ng asawa at tinanong si Chijam kung naghinala na nag-iisa ang asawa niya kasama ang sekret. Gayunpaman, hindi masyadong nagmalasakit si Chijam sa mga tanong niya. Sa araw ng eleksyon, gaya ng inaasahan, naging mayor ng Seoul si Inse. At biglang lumitaw si Kistan upang batiin siya. Ngunit pagkatapos, dumating ang ilang piskal at inaresto si Inse. Dahil sa paglabag sa batas ng eleksyon at iba pang krimen, bumulong si Kistan na ito pa lang ang simula ng laro na dapat tangkilikin ni Inse. Sa presinto, nagulat si Inse nang makita si Suzyon sa harap niya. Kahit inakala niyang patay na ito, parang napipilan siya ng lahat ng kaso laban sa kanya. At sinubukang humingi ng tulong kay Simon, ngunit tumanggi ito. Gayunpaman, pagkatapos ipilit ni Jisoo, binago ni Simon ang desisyon. Inutusan niya ang kanyang tauhan na imbestigahan si Chijam na mukhang kahina-hinala. Hindi nagtagal, nagbigay sila ng ebidensya na espiya si Chijam, na sinadyang ipadala upang subaybayan ang kilos ni Inse. Sa presinto, halos hindi nagbago ang buhay ni Inse, dahil sinuhulan niya ang mga mataas na opisyal ng pulis. Pagkatapos ng hapunan, pinalaya siya habang naghihintay ng karagdagang Sa ibang pagkakataon, hinarap ni Simon si Inse at nagbigay ng ebidensya na si Chijam ay espiya ni Kistan. Pagkalaman ito, nagplano si Inse na lokohin siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng maling impormasyon. Nasasaktan niya ang testigo sa kanyang kaso. Kaagad pagkatapos, nakuha ni Chijam ang impormasyon at sinabi kay Kistan na nagpa siya na protektahan ang testigo. Habang abala si Kistan sa pagliligtas sa testigo, ikinulong ni Simon si Chijam sa isang mental at itinali ang mga kamay niya upang pigilan siyang magpatotoo sa paglilitis kay Inse. Sa planong ito, nagtagumpay si Inse sa unang paglilitis. Samantala, hindi makontak ni Kistan si Chijam at nag-alala na baka nasa panganib ito, kaya pumunta siya kay Inse at nagpanggap na binabati siya sa tagumpay sa paglilitis. Nagpasalamat kay Chijam sa pagloloko sa. Nang umalis si Inse, sinubukan ni Chijam na kalagan ang mga tali at ginamit ang bracelet na bigay ni Tawang upang sundan ni Kistan ang kanyang lokasyon. Pagkatapos, sa ikalawang paglilitis ni Inse, nang parang mananalo siya ulit, lumitaw si Kistan kasama si Chijam na nailigtas niya. Doon, nagpatotoo si Chijam sa korte at si Gunu. Nagpakita pa ng footage mula sa dashcam niya na nagpapakita kung paano kinuha ng mga tauhan ni Inse si Sus. Sa lahat ng ebidensya at testimonya, hinatulan ng hukom si Inse at binigyan ng 5 taong pagkakakulong. Lumipas ang panahon at isang araw, nagpanggap si Kistan bilang tauhan ng kulungan. At inatake si Inse, sinabihan siya na magiging bangungot ang kulungan para sa kanya. Sa selda, mayabang ang asa ni Inse, tumangging kumain kasama ang ibang bilanggo. At laging unang kumuha nang magmalas ang ibang bilanggo, pinrotektahan siya ni Chan Yang sa pamamagitan ng pambubugbog sa mga hindi sa kanyang mga tuntunin. Kinaumagahan, nakipagkita si Gunu kay Inse sa kulungan at sinabi sa kanya na may ebidensya siya ng iba pang krimen ni Inse na maaaring sirain ang buhay niya. Inalok ni Gunu na bilhin ang kumpanya ni Inse sa mababang halaga kung ayaw niyang mailantad ang ebidensya. Pagkatapos ng pagkikita, naging desperado si Inse hanggang sa walang dahilan na binugbog ang kaselda niya. Isang araw, nang tawagin si Chan Yang sa kulungan, naiwan si Inse mag-isa. At ang mga kaseldang galit sa dating kilos niya ay binugbog siya. Pagkatapos, nang bisitahin ni Jisoo at Simon si Inse, nadismaya si Simon. Nang makita ang sugatan na hitsura ng kanyang manugang, parang wala na itong kapangyarihan sa kulungan. Nagsimula siyang mag-isip na hindi na niya tutulungan si Inse. Pagkatapos, bumalik si Gunu upang tanungin ang tungkol sa naunang alok, ngunit tumanggi si Inse na ibenta ang kumpanya. Sa oras na ito, nanatiling kalmado si Gunu at hinulaan na sasang-ayon rin si Inse sa huli. Habang umiinom sila ng kape, kahit sinubukan ni Inse na labanan, sa huli ay nawalan siya ng mat, at mabilis na isinagawa ni Gunu ang plano sa pamamagitan ng paglalagay ng fingerprint ni bilang tanda ng pagbebenta ng kumpanya. Samantala, sa mansyon ni Kistan, nakatanggap si Kistan ng balita na naaprubahan ang kumpanya niya para sa sa Korea at Amerika, kaya nagpa siya siyang ibenta ang bakuna sa kalahati lang ng wholesale price upang mapabagsak ang kumpanya ni Inse. Sinabi rin ni Inse kay Gunu ang tungkol sa pagkakaroon ni Kistan ng lisensya sa bakuna. Gayunpaman, nainis si Gunu nang marinig ito at nag-ayos ng pagkikita kay Kistan. Pagkatapos, pumunta si Kistan sa opisina ni Gunu at nakita ang larawan ni Gunu at Suzyon. Tinanong niya kung bakit parang malapit si Suzyon kay Gunu, ngunit bago makasagot si Tawang, pumasok si Gunu at hinablot ang larawan mula kay Kistan. Ibinunyag niya na malapit na siyang pakasalan si Suzyon at binigyan ng babala si Kistan na huwag makialam. Sa gabi, gusto ni Gunu na mahalin siya ni Suzyon kaya nagpagulpi siya sa ilang goons na humahabol kay Suzyon at naging dahilan ito upang magsimula siyang makiramay sa kanya. Samantala, bumalik si Kistan sa bahay, iniisip pa rin ang larawan ni Suzyon na nakita niya. Sa wakas, ibinunyag ni Lisuk na ang kapatid ni Suzyon
ay malaki ang naitulong kay Kistan noon, ngunit si Inse ang dahilan ng pagkamatay niya. Sinuportahan din ni Suzyon si Kistan sa paghihiganti kay Inse. Kahit binanggit ni Lisog ang ilang bagay tungkol kay Suzyon, hindi niya isiniwalat na si Kistan at Suzyon ay nagkaroon ng relasyon noon. Nadama ni Kistan ang pumunta siya sa lugar kung saan iniimbak ang abo ni Kijoon at nakita ang larawan ni Kijoon na may suot na queen. Katulad ng sa kanya, na lalong nagpabuo ng hinala ni Kistan na ang relasyon niya kay Suzyon noon ay hindi lang simpleng pagkakaibigan. Sa kabilang banda, ang nasugatang si Guno ay dinala ni Suzyon sa ospital na nagpasaya sa kanya dahil nagmalasakit ito sa kanya. Gayunpaman, nang umalis si Suzyon, naiwan niya ang cellphone sa kwarto ni Guno. Hindi nagtagal, tinawagan siya ni Kistan, ngunit si Guno ang sumagot at sinabi kay Kistan na hindi niya hahayaang makuha ni Kistan si Suzyon kahit naalala na niya ang kanilang nakaraan. Nang marinig ito, nalungkot ng husto si Kistan. Kaagad pagkatapos, pumasok si Tawang sa kwarto at ipinaalam kay Kistan na si Guno ay nasa ospital matapos atakihin ng mga goons. Pinaghinalaan ni Tawang ng mga tauhan iyon ni Inse na nagdulot ng kawalan ng tiwala ni Kistan kay Inse dahil sa ganitong walang ingat na kilo. Sa oras na ito, gusto ni Kistan malaman ang katotohanan tungkol sa pambubugbog kaya pumunta siya. Gayunpaman, iginiit ni Inse na plano iyon ni Guno, hindi niya. Pagkalabas ng kulungan, pumunta si Kistan sa ospital upang tingnan at nakita si Guno at Suzyon na naghahalikan sa rooftop ng ospital. Matapos makita silang magkasama, nasaktan si Kistan. Nagdesisyon siyang alamin ang tungkol sa nakaraan niya kasama si Suzyon, kaya kinabukas, pumunta siya kay Chijam upang tanungin ang tungkol sa relasyon nila ni Suzyon. Sa wakas, ipinaliwanag ni Chijam na si Suzyon ang babaeng laging tumutulong at sumusuporta kahit noong nakulong si Kistan dahil kay Inse. Lumabas na walang balak si Suzyon na iwan siya kahit naging biktima si Kijoon. Habang tinutulungan si Kistan laban kay Inse. Pagkatapos makipagkita kay Chijam, balak ni Kistan na makipagkita kay Suzyon. Ngunit pinapaalalahanan ni Tawang si Kistan na ang kasalukuyang layunin nila ay ang paghihiganti at binigyan siya ng babala na huwag madamay sa emosyon hanggat hindi nila naaabot ang layunin. Sa oras na ito, pinag-isipan ni Kistan ang sinabi ni Tawang at nagpa siya na unahin ang pagharap kay Inse. Sa kabilang banda, nang hindi alam ni Kistan, inimbitahan ni Guno si Inse na makipagtulungan upang sira. Lihim nilang sinira ang lahat ng ebidensya ng kanilang krimen ang hindi ipinaalam kay Suzyon, na nagresulta sa pagkakawala ng sala ni Inse sa korte dahil sa kakulangan ng pagkatapos ng paglilitis, sinabi ni Kistan kay Suzyon na kung hindi madadala si Inse sa hustisya, siya mismo ang magpaparusa sa kanya. Samantala, na-diagnose si Trong na may dementia at paralysis na nangangahulugan. Ang ama ni Guno ay may 6 na buwan na lang ang natitira. Ginagamit ni Guno ang kondisyon ng kanyang ama upang makakuha ng simpatya ni Suzyon at alupin siyang pakasalan. Nakakagulat, pumayag si Suzyon na maging fiance niya. Sa ibang pagkakataon, hinanap ni Guno ang isang tao na may katulad na dahil gusto niyang masiguro ang buong mana mula sa kanyang ama. Samantala, nagpadala si Kistan ng ebidensya tungkol sa affair ni Inse. Pagkakita ng ebidensya, hinarap ni Jisoo. Kahit galit, nanahimik si Inse nang magdesisyon si Jisoo na iwan siya. Tungkol naman kay Trong na may dementia. Ginamit niya ito upang makita kung sino ang tunay na Nagdaos siya ng family meeting at napagtanto na si Shinyang lang. Ang tunay na nag-aalala sa kanyang kalusugan, habang ang asawa at iba pang anak ay nag-aagawan sa kanyang ari-arian na kailangan niya ng agarang medik. Nang maging magulo ang lahat, tinipo ni Trong ang lahat ng miyembro ng pamilya. At sinabi sa kanila na sasailalim siya sa operasyon sa lalong madaling panahon. Sa kasamaang palad, sa gitna ng operasyon, tumigil ang puso nito. Kakaiba, nawala ang kanyang bangkay pagkatapos. Sa oras na ito, iminungkahi ni Shinyang na iulat ito sa otoridad dahil maaaring bumaba ang halaga ng stocks ng Jota Corporation. Walang ibang pagpipilian, sumang-ayon ang pamilya na magdaos ng ngunit nakakagulat, sinabi sa testamento na lahat ng mana ay mapupunta kay Guno. Galit na galit sina Shinyang at Wangu dito, at sinaktan pa ni Wangu si Guno. Sa gitna ng awayan tungkol sa mana, natagpo at aksidenteng nabasa ang mensahe mula kay Inse na buhay pa si Trong at nakatagos. Pagkatuklas nito, sinundan ni Suzyon si Guno sa isang villa, kung saan itinago si Trong. Niyaki niya ang Pagkabalik sa opisina, sinuri muli ni Suzyon ang testamento. At natagpuan ang ebidensya na peke ito. Nagmadali siyang pumunta kay Guno at hiniling na Pagkatapos, sa family meeting, sa pagkagulat ng lahat, dinala ni Suzyon si nabuhay pa sa harap ng lahat. Kahit alam ang tungkol sa peking testamento ni Guno, hindi ito dahil nadama niya ang pagkakasala sa ina ni Guno na itinakwil niya noon. Sa gabi, nadismaya si Suzyon sa pagtanggi ni Guno na aminin ang kanyang ginawa. Kaya nagdesisyon siyang tanggalin ang engagement ring at iwan siya kahit humingi ito ng tawad. Sa ibang pagkakataon, sa isang GC program, inihayag ni Suzyon ang malaking gantimpala para sa ebidensya ng mga krimen ni Inse at ang kanyang koneksyon sa pagkamatay ng mga magulang ni Kistan. Nadama ni Inse ang pagkapilan, sinubukang saktan si Suzyon, ngunit sa kabutihang palad, pinrotektahan siya ni Guno at binaril siya ni Inse. Pagkatapos, nagmadali si Suzyon sa tabi ng nasugatang Guno at sinabi nito na masaya siya na naprotektahan niya si Suzyon bago tuluyang mamatay. Samantala, nahuli ng pulis si Inse at nakolekta ang sapat na ebidensya upang hatulan siya ng pagpatay. Kaagad matapos ang kaso ni Inse, nagpa siya si Suzyon na umalis sa bansa. Pagkalipas ng 2 taon, hiniling ni Kistan kay Tawang na maging sihi ng Jota Corporation dahil sa sugat sa ulo mula sa pamamaril noon, nawala ng paningin si Kistan at si Chijam, ang naging leader ng kanyang crime syndicate. Ngayon, nabubuhay si Kistan tulad noong kabataan. Isang araw, bumalik si Suzyon sa Korea at lihim na naging katulong ni Kistan. Sa wakas, naghanda si Kistan para sa operasyon upang gamutin ang sugat sa ulo. Bago pumasok sa operating room, ibinunyag niya na alam niya na si Suzyon ang naging katulong niya sa lahat ng panahong iyon. Nang marinig ito, ngumiti si Suzyon at sinabi na natapos ang pelikula na may aral na kahit gaano kagulo ang mga bagay. Kung gusto mong maging sifi ng isang kumpanya, siguraduhin may leader ng sindikato bilang kanang kamay mo at huwag kalimutang kumuha ng dating kasintahan na bulag bilang lihim.